Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumungo, pumikit, at tayo po'y mananalangin. Ati pong damihin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Yes, hallelujah, hallelujah. Aming amang banal na nasa langit, Panginoong Heso Kristo, o banal na Espiritu, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na binigkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Ama. Ikaw ang aming dahilan kung bakit kami naririto. Nananabik ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito, na makaawit sa iyo ng mga papuri at pagsamba, na makapakinig ng mga salita mo na siyang magpapalakas at magpapayaman sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa karunungan, pangunawa at kaalaman na ipagkakaloob mo sa magbibigay ng mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Salamat maiparating niya sa bawat isa ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga mang-aawit, Panginoon, na magpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto. Ano man, Panginoon, ang kabigatan, ano man ang mga dalahin, ano man ang mga nasa isipan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami walang magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Salamat, ang aming buhay ay itinataas namin sa iyo. Nagtitiwala kami, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin nakikita. Pero alam namin, naniniwala kami, Panginoon, na magaganap ito sa buhay namin. Salamat, Ama, sa kalayaan. Salamat sa kaginhawaan, Panginoon. Salamat sa pagpapala, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa patuloy na paggabay mo sa amin, Panginoon. Salamat anuman ang kinakaharap ng mundong ito, kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. Tunay na pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Ang karunungan ay nagmumula sa iyo. Ang kaparaanan ay binibigay mo sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Anumang lungkot, anumang galit, puot, sama ng loob, ano man ang mga nakaraan, ay inalis mo na at pinalitan mo ng kagalakan. Pinalitan mo ng pag-ibig, Panginoon. Kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng puso, Panginoon. Salamat sa napakagandang umagang na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat. Kaya Lord, ito pong araw na ito ay araw para sa iyo, para purihin ka namin, para sumayaw kami, Panginoon, umawit kami, pumalakpak kami, Panginoon, at magpasalamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan, isang amo ng blessing shout. Parang mahina. Blessing, shout! Yan, pakibati po ang katabi ng Happy Sunday. Ayan, pakisabi sa katabi, masaya ako. Kasi, kasama kitang magpupuri sa ating Diyos na buhay. Ayan, mataas na palakpak nga muna sa ating Diyos. Ayan, sabi sa Awi chapter 9 verse 1 and 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipinahayag ko. Dahil sa iyo ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. So ngayong umaga, wala tayong gagawin kundi purihin. Isipin muna natin, mag-focus muna tayo kay Lord. Amen? Tayo iindak sa presensya ng ating Panginoon. Handa na ba tayo umindak sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga? Kaya kung handa na po tayo, isang amo ng mataas na palakpak. Give their best clap offering to our Lord Jesus Christ. Samahan niyo po kaming umawit at tumindak sa presensya ng ating Diyos. Mataas na palakpak. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We cannot praise you, O Lord. Yes, Lord. Lord. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdom of this world, I'll never give my heart away. To
shout my praise, my allegiance and devotion. My heart is silent, all emotion. For the Son of Man who died upon that tree. Listen pa, yes Lord, for the praises of man, I will never ever stand. For the kingdom of this world, I'll never give my heart away to shout my praise, my allegiance and devotion. My heart is silent, all emotion. For the Son of Man who died upon that tree. And only a God like you, only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and pain. To honor the King of all kings, to bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and pain. To only the King of all kings, to bow my knee and sing, give my everything. To only the Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, to I give my praise. Let's continue to praise our Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Samahan niyo minsan muli kaming umawit sa ating Panginoon. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdom of this world, I'll never give my heart away to shout my praise, my allegiance and devotion. My heart is silent, all emotion. For the Son of Man who died upon that tree. Only a God like you, only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. You're only the King of all kings, you are bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise, all my hope and faith. You're only the King of all kings, you are bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, to I give my praise. Mataas na palakpak sa ating Diyos. Yes, Jesus. But to only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you, do I give my praise. Thank you, Jesus. We're gonna praise you this morning. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. That's Jesus. Come on, church. Up.
turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Come on, church. None like you. Into the darkness of shine. Into the darkness of shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger, and you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is greater, our God is stronger, and you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Yes, Jesus, you are my healer. You are our healer. Yes, Lord. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness of shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Yes, Lord. Our God is stronger. And you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. And you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God. Our God. Let's continue to clap our Lord. Thank you, Jesus. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then no one could stand again. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then no one could stand again. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then no one could stand again. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then no one could stand again. Could stand again. Our God is greater. Let's continue worship. Yes, Lord. You are higher. Thank you, Jesus. And our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Yes, Lord. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher. Let's feel the presence of our Lord. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Good, our God is greater. Yes, Lord. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. For the last time, our God is greater. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome and power.
sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami malayang magpuri sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Ikaw ang aming Diyos na laging nandyan at umiibig para sa amin. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, aming Diyos. Salamat sa iyong buhay na ibinigay mo sa amin sa bawat isa na nandito ngayong umaga. Banal na Espiritu, pumamagit na ka sa aming gawain. Yes, Lord. We're gonna worship you this morning. Let's feel His presence. Napakabuti mo, aming Diyos. Yes, Jesus. Let's continue to praise our Lord and to worship this morning. Yes, Lord. Yes, Jesus. By His stripes we are healed. By His nail-free hands we're free. By His blood we wash clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won a victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason, King. We're seated in majesty. But you are the reason, King. By Your stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood that we wash clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all.
iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig, aming Diyos. Our God is risen, He is alive. You are Yes, Lord. victory. Hawitan po natin ang ating Diyos. On high. Louder. Our God is risen, He is alive. He's alive. He won the victory. Yes, Jesus. He raised on high. Our God is risen. He is alive. He won a victory. He placed on high. Our God is risen. He is alive. Won a victory. He praised on high. Our God is risen. He is alive. He won a victory. He praised on for the last time. Our God is risen. He is alive. He won a victory. He praised on high. Hallelujah. Yes, Jesus. You have won the victory. Let's continue to praise our Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Ama. You have won it all for me. Yes, Lord. Death could not hold you down. Let's feel His presence. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in Lord. majesty. Let's continue to praise. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. Yes, Lord. You are the reason King. Seated in majesty.
Ikaw lamang ang maitaas. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na kami tinipon niyo sa lugar na ito. Karapat dapat ka naming dakilain. Karapat dapat ka naming luwalhatiin. Karapat dapat ka naming purihin at sambahin naming Diyos. Ikaw lamang at wala nang iba. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Mataas na palakpak sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Kulang ang palakpak na yan. Ibigay ang ating mataas na palakpak sa ating nag-iisang Diyos. Thank you, Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Nadadama ba niyo, mga kapatid, ng presensya ng Panginoon? In the presence of God, there is freedom. There is healing. Feel the healing touch of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, are you ready for the Word of God? Taas po natin ang ating kanang kamay at sama-sama tayo ipahayag natin ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala, nag-aayos ng relasyon. Purihin ng Diyos. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time with faith. Today, I receive the blessings in the Lord. In Jesus' name, amen. Okay? Makaisa po kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, mga talatang 5 hanggang 8. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ito mo, mga minamahal, ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat sa iyong mga salita na iyong itinalaga sa banal na piging sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na ito ang aming pagkaing panlangit o pagkaing espiritual. As you said in your word, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay. Higit sa lahat, we must be fed more than bread. And this is today your food for us, food for our soul. Hallelujah. Mapagpala mo po ang iyong mga salita. Sa tulong ng Banal na Espiritu, italaga mo sa akin ang kaalaman na maipahayag ang iyong mensahe sa umagang ito. May I be your approved worker today. In Jesus' name, amen. Okay? Bago tayo mo po at tinamang kamay, sulyapan na lang natin ang ating katabi. No? Malaya na po tayo mo po. Mapagpala po kayong lahat. So, habang tayo umaawit kanina, ay talagang kamangha-mangha ang gawa ng ating Panginoon.
Hindi na ho kami nagkausap ni Gerald sa kakantahin. Pero nakatampok po sa kanyang awitin, ang mensahe po, ang buod po ng mensahe na ating pag-uusapan sa araw na ito. Kung kaya po minarapat kong ito'y bigyan ng pamagat na ang dapat malaman mo. No? Ano nga po ba ang dapat malaman natin? That the church failed to know. Ngayon po ay tayo ay nalalapit na sa actually, nasa Lent period na tayo eh. Lenten period na tayo ngayon eh. Naharap na tayo sa tinatawag nating, kinaugaliang tawagan nating panahon ng Kurisma. At alam ninyo, sa Katoliko, na ating dating kinabibilangan, I was used to this in the practice of pagdating ko. Sa panahon ito ngayon, nagsisimula po yung Ash Wednesday that commence March 2nd and it will end up to complete the 40 days, I believe, April 14. Sanay po ako niyan sapagkat na ako'y nag-aaral sa Manila, sa pamantasan ng Santo Tomas, ay talaga hong mayroong tinatawag tayong Ash Wednesday. At yun ho ay simula ng tinatawag na practice ng prayer and fasting. And sa closing ho ng 40 days fasting na yan, yun ho ang tinatawag na almsgiving. No? So prayer and fasting at saka almsgiving. Practice po yan ng ating kamag-anak na relihiyon. Walang iba kundi ang mahal nating kapatiran sa Katoliko, pinapractice pa hanggang ngayon. Pero kakaunti na. Kasi dati ho, pagka ho magkukurisma na, marami tayong nakakasalubong na mayroong sign of the cross dito. Yun ang tinatawag na Ash Wednesday. Nagsisignify ng simula ng pag-ayuno. At sa araw ng Merkules na yon, bawal kumain ng karne. Ganyan ho. At ginagawa ko dati yan ng araw. Pero ngayon ay nadadaanan natin sa ating pag-aaral sa bandang huli na si Jesus Christ ay may ginawa na siya. Kaya hindi na pwede yung maghahaplit ka ng ano. Sa balayan ho, nung araw, kami dumadayo kasama kong aking ama. Nanonood ho kami nung malalakad, hinahagupit ang likod. Penitensya. Ganyan ho talaga, lalakad yun, tigil. Pak, lakad, tigil, pak. Ganyan ho talaga. Pero may ginawa na si Lord. May tinapos na siyang gawa. Amen. Okay. So, alam natin that 4 days before, bago dumating yung huling hapunan, ay tinatawag hong triumphant entry ni Jesus Christ sa Jerusalem. So pag-uusapan ho natin yung ating hinaharap na holidays, no? Holy Week naman eh, di ba? Malapit natin sa Holy Week. So 4 days before yung huling hapunan nila, ayun ang tinatawag na pagpasok ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Jerusalem. And that was the beginning of His suffering at yung simula na ng kanyang pagdurusa. Sapagkat kung paano yung mga taong nagbunyi, no? Purihin, luwalhatiin, pasalamatan, ang anak ni David, ang hari ng mga hari. Hindi ho mga nagbunyi sa kanya, ang pangalan, siya rin ho nagsabing, ipako sa krus. Ipako sa krus. Purihin ang Diyos. So, okay. So, alam natin na sa araw na ito ay itatampok natin yung ating mensahe at ito pa may kinalaman sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol dito sa sakripisyo ng ating Panginoon. The crucifixion of Jesus Christ was planned by God from the beginning. Iniplano na ng Diyos. Hindi natin maaaring maunawaan ito. Pero even before the foundations of the world, alam na ng Diyos. Hindi natin, we cannot fathom the wisdom of God. Hindi natin matarok ang karunungan ng Diyos because we are constrained with time. Ating iniisip, bakit gayon? Pero hindi humaaring mauna sa history. Mauna ang history. Alam na ng Panginoon ang mangyayari. Amen po ba? Because He is an all-knowing God. Alam na niya. No? So, nung siya ipako sa krus,
tingnan nyo, lahat ng mananampalataya na iglesia ay mayroong krus. Ano hong sinisimbolo nito? May ginawa si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at katulad ng awiting kanina, yung victory of the cross. May ginawa ho, akala natin, because wicked men, ang mga tampalasan po, nung ipako sa krus, ang ating Panginoon Jesucristo, ang pag-aakala nila ay ipinako nila ang taong disturbing their way of life. Yung sagabal sa kanilang kultura, sagabal sa kanilang pananampalataya ang ipinako nila. Hindi nila alam na ang kanilang ipinako ay ang Diyos na tagapagligtas. No? It has been told even in the book of Psalms and the writings of the prophets na darating ang tagapagligtas sapagkat nagkasala ang tao. Hindi ho maaaring iligtas ng bawat isa sapagkat lahat ay nagkasala, lahat ay mayroong tawag dito, mayroong generational curse. Lahat ng tao ay dala yung nature na pagiging makasalanan at hindi tanggap ng Diyos na i-offer natin ang ating sarili. Kaya ganyan ho ginawa ng ating Panginoong, ang ating Panginoon. Gumawa siya ng solusyon and He sent His Son. The Word became flesh. John 1:14. At siya ho ay nag-anyong tao. Nagpakumbaba. Alam naman natin, pag naging tao, sabi ng Biblia, ang tao is just like para bang isala ang hamog na narito ngayong araw, piling bukas wala na. So siya ho ay nag-anyong tao. Nagpakumbaba. No? Nadama niya ang kahirapan ng isang tao. Pero hindi siya nagkasala. And yet, He offered Himself in obedience to God up to the point of death. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon. So ano po makikita natin dito sa sinasabi ng salita ng Diyos dito sa Isaiah 53:4-6. No? Ito ho ang katotohanan na dapat nating malaman. Hindi siya pinako sa krus dahil sa isang makasalanan. No? Kundi inako niya ang kasalanan natin. Amen po ba? Okay, tingnan mo natin Isaiah 53:4-6. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang. Dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. No? Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana parusa sa ating lahat. At ang maganda nito, ang kanyang sakripisyong ginawa once for all. Minsan lang para sa lahat. Sa lahat ng manampalataya kay Kristo Jesus, siya po ang gumawa ng dapat sana'y parusang dadanasin natin, siya ang nagbata. Kung kaya tayo ngayon, sapagkat ang Diyos ay banal, mayroong pag-asa tayo na maging kawangis tayo ng Diyos. No? Na makasama natin ang Diyos sa dulo ng kasaysayan. Amen. Sapagkat may gumawa para sa atin ang solusyon ng iyong mga nakaraan, ang iyong mga salanang nagawa up to this point of time at maaaring mangyayaring hindi natin inaasahan, kapatid, sa iyong pananalig na si Kristo ay Diyos na nagsakripisyo ng kanyang buhay, inihandog ang kanyang buhay para sa atin. Tinanggap natin siya, nanalig siya, pinanaligan natin siya na si Diyos at siya ang nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. At ginawa mong hari at naging sentro na ng buhay mo mula ngayon, kapatid, you are holy in the sight of God. Not because you are good, sapagkat nanalig ka na ginawa ng ating mapagmahal na Panginoon Jesucristo ang sakripisyo na dapat sana'y tayo ang magbata. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ito pong season na ito ngayon, na tinatawag natin commonly called as Kurisma, o panahon ng
muni-muni sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo, yan po ang isineselebrate natin hanggang April 14. No? Can you say amen? Kung ang Kapaskuhan ay, tingnan nyo ho, pag tinignan niyo yung ang ating bansa na demokrasya, at kasama ng community of nations in the world na naniniwala kay Kristo at naniniwalang may Pasko, naniniwalang may Jesus Christ, Christmas and Holy Week ang ipinagdiriwang ng malakihan. Can you say amen? Talagang hindi pwedeng hindi ka magsarado ng negosyo. O kung hindi ka man totally magsarado ng negosyo, ay may panahon ka para gunitain mo. Tulad ng ginagawa natin tuwing araw ng linggo. Ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapalapit sa Diyos. Para maparam ang iyong nakaraan. And you became new. Okay. Mga bagay na ipinakikita ng krus. Una, ipinakikita ng krus ang kapangyarihan ng Diyos. So akala natin, yung krus ni Jesus Christ, kaya po ito'y tinawag na victory sapagkat may mga mahalagang bagay na ginawa nito para sa atin. May pinapakita sa atin ito. Or what we call this, the cross demonstrate many things in our life. Ano ba ipinakikita nito sa atin? Number 1, ipinakikita ng krus ang kapangyarihan ng Diyos. Sa krus nilupig ng Diyos ang espiritong namumuno at may kapangyarihan. No? Kasi ho nung magkasala, ang ating unang mga magulang, napasangla tayo. Napasangla ang sangkatauhan. No? At ang namuno ngayon, dito na itong nilalang ng Diyos na extended territory ng heaven, na dapat ay mamuno ay kanyang, si Eva at si Adan at kanyang mga supling, ay nabaligtad. Nabaligtad. Sakat alam nyo, the story naman ng Biblia, sabi sa Biblia, ay nagkasala yung si anghel, ang anghel na si Lucifer. At 1/3 ng kanyang kasamang mga mangangantas sa sangkalangitan o sa Panginoon, nag-worship para sa Panginoon, ay itinapon dito. Kaya nauna pa. No? Kaya sa Garden of Eden, naroon na rin. No? Naroon na rin ang ahas. No? Kaya anong nangyari, ay nadaya. At kaya anong nangyari, naging alipin ni Satanas ang unang tao. Satan became the master of the chosen people of God. Yung piniling mga magulang natin. Hanggang sa dumating ang Redeemer, yung magbabayback. No? Nakuha ang authority and power eh. So, okay. So, sa krus, nilupig ng Diyos ang espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sabi ho sa Colossus 2:15 ay ganito. Tingnan niyo ba? Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat ang mga ito ay bihag na niya. No? Inilang paso. Why? Nabuhay na maguli eh. No? Di ba? So, hindi maaring magapi yung kamatayang naganap sa krus ng Kalbaryo ay isang tagumpay sapagkat on the second day, the Lord descended to hell. Yung mga namatay doon na may tinatawag sa Biblia ang nasa kalinga ni Amang Abraham, na nakabilanggo, ay pinuntahan ng ating Panginoon Jesucristo. And he got the keys of hell, the keys of dungeon, and the keys of death. A keys means, pag nakakita ka sa Biblia ng keys, susi. Yung authority, represent authority, kinuha na, binawi na. And according to some Bible scholars, there was already a first ascension in heaven. Nung umakyat sa langit, lahat na pinuntahang nasa kalinga ni mga Abraham, isinama na ng Diyos. That was the first ascension in heaven. Sapagkat, hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos eh. Hindi nila nakita si Jesus Christ. No? Pero pinuntahan. Because all authority in heaven and even under the earth, in earth and under the earth, was given to the Lord Jesus Christ. Siya ang hari ng lahat.
maging ang mga hindi mananampalataya, sabi sa Romans 8:29, ay ipagubon niya at sasambahin at luluhod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. 1 Peter 2:24. Anong sabi sa 1 Peter 2:24? Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. We were healed. Anong healing ang binabanggit dito? Na napagtagumpayan ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng sakit mo, hindi lamang po pinag-uusapan dito ay physical sickness, kundi maging anumang problema mo, anumang mountains of problem you have, no? There is nothing too difficult or too hard for the Lord. No? Tinapos na po niya yan. Kaya lamang kung minsan tayo, hindi natin nilalakaran ang pananalig sa kanyang mga salita. Can you say amen? Hallelujah. Ano pa pinakikita ng krus? Number 2. Ipinakikita ng krus ang pag-ibig ng Diyos. Romans 5:8. Tingnan niyo ito, Romans 5:8. Hindi na inantay ng Diyos na tayo naging matuwid, no? Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Meaning, ang kanyang kamatayan ay para sa ating lahat na makasalanan. Hello? So lahat is qualified. Sino ba ang qualified sa salvation? Sino ba ang qualified? Lahat ng tao. No? Basta't lahat ng tao. Walang pinipili. Walang pinipili. Purihin ang Diyos. So, naalala ko ho yung hindi ho ako nabigyan ng pagkakataon sapagkat ng isang linggo. Halos linggo-linggo. May karanasan ako nangyayari doon sa aming kubo doon sa Magallanes. Napagtalian na naman. Sabi ng, anong gagawin natin? Kakaiwala. Sabi ng Biblia, mahalin mo yan eh. No? Pero kung pahiiralin mo ang sarili mo, no? At wala ang salita ng Diyos sa atin, no? Magagalit ka. Ay sa Batangas, lilitiran yung litid. Pag sinabi lilitiran, kakaltasan. Matagal nang ginagawa ho. Pero sabi ko, salamat sa Diyos, may solusyon. Dumating kaninang umaga, yung mag-asawa ni Dennis para tumira ng Magallanes. So hindi na mangyayari yung ang aming inaasahan na patuloy. Pero gusto kong makausap yon. Kasi in mission field natin. Kaya kakaiba ho tayo eh. Tayo ho ay mayroong nananaig na sa atin eh. Dati, naniniwala ako bawat isa sa ating naririto. Mayroon naman pagbabago nangyari sa buhay nyo. Buhat na makilala niyo si Kristo. Can you say amen? So little by little, God is changing us. No? At itinataas naman ang antas ng pagmamahal sa iyo from glory to glory. Mararanasan mong unti-unti at hanggang sa maging ibayo at maging sakdal ang pagpapalang tatanggapin mo. No? Na higit sa iyong pangangailangan, higit sa iyong inaasahan ay mangyayari sa buhay mo. Gayon po ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Hindi ho hinintay ng Diyos na tayo ay maging mabuti sapagkat siya lamang ang mabuti. No? Hindi tayo consistent. No? Kuminsan, napakabuti. Kuminsan, may simboy ng dadap. Pag nanguna yung ating flesh at hindi yung Espiritu ng Diyos ang manaig sa atin, malilimutan natin ang kanyang salita pag ang flesh. Sapagkat malakas itong ating five senses. Malakas ang ating laman that contact the physical world. No? Pero we were taught as a Christians na kinakailangan ang paglakad natin ayon sa kalooban ng Diyos. We are guided, may prompting parati ang Holy Spirit. Kaya ho, pag mahina at kulang na sa pag-aaral salita ng Diyos, yun ang nangyayari sa akin doon, siguradong baka ako'y magalit o uminit ang ulo at makapagsalita ako ng di tama. Pero nakita ko ang pangangailangan ng taong gumagawa noon. Kaya kailangan makilala at mabati
at maibahagi si Kristo. Can you say amen? Purihin ng Diyos. Number 3, ipinakikita ng krus ang kabanalan ng Diyos. No? Kasi alam ninyo, yung ating, yung written code or the laws and regulations of the Old Covenant para ho sa para sa people nung wala pa si Jesus Christ, ay sobra ho. No? Hindi ho kaya sundin. Alam ho ba niyo, may 10 utos at merong 600 plus rules and regulations na pinutupad ng iglesia nung araw. Na ang salita ng Diyos, if you have violated the least, isa lamang ang hindi mo matupad, you have violated them all. Na-violate mo na. So, zero ka na naman. No? Ikaw na naman, wicked ka na naman. Hindi ka na naman karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Kaya bayad ka ng bayad taon-taon. Dugo ng hayop. No? Okay, hallelujah. So, sabi ho dito, sa Colossus 2 verse 14, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos. Cancel this written code. Pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Palakpakan natin ang Panginoon. Romans 8:1, there is now therefore no condemnation. Wala nang kaparusahan for those who are in Christ. Nakikristo na tayo. No? Hallelujah. Hebreo 10:19-22. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makapapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan sa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nung mamatay ho si Jesus Christ, nabaak yung veil. No? Meron hong, di ho ba, nung si Jesus Christ, meron hong, ano hong nangyari, yung trail of events na naganap nung siya nakapako sa krus ng Kalbaryo. Bago siya nalagutan ng hininga. Di ba, nagdilim ang kalangitan, umulog, kumidlat, nabiak ang lupa, maging doon sa templo, old temple, ay nabaak ho yung veil. Kasi ho yung veil, humihad lang ho yun eh. Kasi yung napunta sa Holy of Holies, yung high priest. No? Ang ibig ho, ano sinisignify? Tayo ho ngayon, ay di ba tayo tayo mangungumpis. Siguro dito kinuha yung ang tao hindi pwede magpatawad ng kasalanan. Di ba? Pwedeng sabihin mo kasalanan mo sa tao o sa isang naglilingkod. Pero sabi ho dito, diretso na. We were given freedom na tayo ay pumunta sa trono ng biyaya ng Diyos na makalapit sa Diyos. Meron nga secret place sa iyong tahanan. If you want to talk to God, if you want to communicate to God, you can do it. Habang kinagamaneho ako, pagka nagamaneho sulo-sulo ako, I am talking to God always. Habang ako nagsulo-sulo nagamaneho. O di kaya doon dati ho hindi. Dadaan ka muna sa mga pariseyo, sa pare at pariseyo. At kung may kasalanan ka, mangungumpes ka sa pare at pariseyo. Yun ang ating old na simbahan nung araw. Even in the Old Covenant. Gayun po. Mayroon delegado. Kaya nga, in the Old Covenant, prophets lamang ang pwedeng makipag-usap sa Diyos. Ngayon, hindi na. Ikaw at ako ay malayang makipag-usap sa Diyos, humiling ng iyong gusto at ipagkakaloob sa iyo. Ang sino mang kumakatok sa Kanya ay pagbubuksan, ang sino mang humihingi ay bibigyan. At sino man naghahanap sa Kanya ay makakasumpong. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang buhay natin ngayon. Yan po ang kasama sa ipinakikita ng sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah.
Number 4, ipinakikita ng krus ang karunungan ng Diyos. Wisdom of God. No? Only the cross fully satisfies God's righteousness requirement. Okay. 1 Corinthians 2:7-12. Sabi ho dito, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ano ho yung lihim na panukala ng Diyos? Na tayo ay maging kaisa ng mga nasa langit. Na? Yung mga nasa langit na. Pagdating ng takdang panahon. Okay? Ang karunungan ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito. Sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. No? Meron ho akong nabasa na katulad ng teksto ng Romans 8:29 na mayroon talagang itinalaga ang Diyos na hindi maliligtas. Not just people na sinasabing sinning in the Holy Spirit. Mayroon talaga. Kung ang mga tao, yung mga tampalasan, ay nakilala nila si Jesus Christ, talagang hindi nila ipapako ito. At kung hindi nila ipinako, bagamat God's plan ng ating Panginoon ay si Kristo ay magdusa para sa kanila, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Pero yun po ang nasusulat. Mayroon talagang itinakda ang Diyos. Kaya mayroong hell. Mayroong para doon at mayroong para sa langit. But I believe, tayong lahat ay tagalangit. We are citizens of heaven. That's why we are here para sa isang banal na piging. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos sapagkat tayo mananampalataya. Sabi sa John 1:12, purihin ng Diyos. Okay. Only the cross fully satisfies God's righteousness requirement. 2 Corinthians 5:21. Tingnan ang 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Jesus Christ. Pero siyang ipinalit sa atin. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, pinili talaga tayo eh. Itinuring siyang makasalanan. Kapalit mo siya. Para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. No? Isipin nyo yun. Siya ang ipinalit ng Diyos. Kaya bago pa lalangin ang mundo, sabi ng salita ng Diyos, kilala na tayo ng Diyos. Sinapupunan pa tayo sa Psalm 139, kilala na tayo ng Diyos. Habang tayo ay pinoporma ng Diyos sa sinapupunan ng ating mga magulang, pinili ka na. At darating ang pagkakataon, katulad ng isang gawain tulad nito, at sasabihin lang nila, welcome, 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 sapagkat pinili ka na niya. Can you say amen? Hallelujah. At ang lahat na nahi Kristo ay lipi ni Abraham. Ang pagkapala para kay Abraham ay para sa ating lahat. No? Purihin ang Diyos. Sabi dito, pero dahil kay Kristo, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. No? Tinapos na ang kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, nandyan pa rin ang kasalanan, pero for those who are in Christ, wala na eh. Wala nang kapangyarihan sa iyo yan. No? Hindi ka mananatili diyan. Kaya tayo mga Kristiyano, kung nagkakasala man, alam nating tayo ay napipighati. Kasama natin ang Holy Spirit na nakatira sa atin because we are temple of the living God. Mayroong kapighatian. Nagpapahiwatig labang na hindi talaga tayo kasama diyan. Hindi na bagay sa atin ang magpatuloy pang gumawa ng kasalanan. Mayroon ng struggle sa buhay mo. Hindi na tayo masayang magkasala. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Pag nakakasala pa tayo. Pero hindi na tayo maligaya. Pero nung araw, paniwala kayo, minabagnify natin. Ilan ang iyong girlfriend? Nung araw, ilan ang kaya mong inumin beer? Yung kami nung araw eh.
Doon mas maganda ang panoorin. Para bang minamagnify mo ang sin, but today nakakahiya. Nakakahiyang banggitin lang mananad sa usapan. Sapagkat ang totoo, nais nating umiwas sa kasalanan ginagawa natin. Why? Because Christ is in you. No? At nais ng Diyos malubos ang ating kabanalan pag dumating siya. 1 Thessalonians 5:23. Nais niyang makita sa atin na ang kabanalan sa katawan, kaluluwa, at espiritu. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Kanya. Napahiwalay tayo sa Kanya. Noong si Jesus ay nagdusa ng kamatayan sa krus, siya ang umako ng parusa na dapat sana ay tayo ang magbata. He died on our place so that God's judgment would be satisfied. Kaya dahil sa krus, number 1, tinanggap tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ephesians 1:4-6. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay na sa atin ang lahat ng pagkapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. No? Banal tayo. Why? Because of what the Lord has done for us. Hindi dahil sa napakabuti mo, nagkakamali pa rin tayo. Pero nakatalaga ang kabanalan sa iyo at maluluwalhati ang Diyos bago siya dumating sapagkat patuloy na may pinapanday. Because He is a carpenter, may pinapanday sa ating buhay para moldihin tayo in His likeness, in His thinking. No? Okay, dahil sa pag-ibig niya, noong una pa itinalaga na niya tayo para maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya, grace, walang bayad yan, na ibinigay sa atin sa pagitan ng kanyang minamahal na anak. Purihin ang Panginoon. Pwede ba, can we clap loud to the Lord? Hallelujah. Grabe ang biyaya ng Diyos. So tayo pala, no, ay naroroon yung nature of God. Wala na yung nature ng lumang pagkatao natin na makasalanan. Ikaw ngayon nasa taglay mo, ang kabanalan. Ikaw ay taglay mo ang kabanalan sa harap ng Panginoon Diyos. Haharap ka sa Ama. Ang tingin sa atin, banal. Why? Because may ginawa si Kristo sa atin. Amen. At patuloy na naglilinis ang kanyang dugo. No? Kaya ang proseso po, kaya mayroon tinatawag na sanctification. But anyway, we are kept separate for the Master's use. Inihiwalay na tayo. Tayo tagalangit. We are citizens of heaven. Tulad ko, 3 na ang citizenship ko. Senior citizen. Filipino citizenship. At saka, merong heavenly citizenship. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay. Letter B. Pinatawad tayo ng Diyos. We were forgiven. We receive forgiveness. Colossians 1:13-14. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. Wala na tayo doon sa kadiliman. Nasa liwanag na tayo. Kaya babasahin na tayo. No? Sa iba, tayo ang buhay na Biblia. Nagbago na ika. No? Si Canestor ba? Hindi na madaling magalit. Hindi na nagtutungayaw. No? Diba? Di ba sinabi, praise the Lord, natisod na, praise the Lord pa rin. Ay dati, letter P. Kapag natapa ka, letter P. Namumutak-tak letter P. Pero ngayon, praise the Lord. You say amen. Di ba? Maging pananalitaan natin na babago eh. No? Okay. At sa pamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo ng ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon.
Ang kasalanan mo at kasalanan ko ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo sapagkat si Kristo na ang Hari at Panginoon ng iyong buhay. Kaya lang, may amo ka na, hindi na dati sarili. Ang magustuhan dati ni Canistor ay siyang sinusunod, ngayon hindi na. No? Kaya we have to pause for a while. Ano ang gusto ng Diyos sa sitwasyong ito? Ano ang dapat gawin? Hindi na tayo mabilis magsalita. Kung may problema, natigil muna at lingo sa itaas. Anong sabi ng iyong Diyos, ng Panginoon mo? Ay kung ikaw ang hari ng iyong sarili, automatic, ang bilis. Galit ka sa akin, galit din ako. Minagalit sa iyo, ay sabi ni Lord, kung ang minamahal mo lamang ay nagmamahal sa iyo, yan ang ginagawa ng taong tagamundo. Reciprocal. Pero, anak kita, at tinuutos ko sa iyo, kahit kaaway, mahalin mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya na natin yun. Diba? Kaya na natin yun eh. At mayroong hasaan kuminsan. Di ba? Mayroon taong para bang antipatiko. Kapatid, malalampasan mo yan. Kasi ginagawa siyang hasaan. Alam mo yung hasaan? Pampatalas ng pananampalataya. Yung gulok, pag mapurol na ihahasa. Praktisan yan eh. Kaya mapagtagumpayan ko ang kapatid kong ito. Di ba? Hallelujah. Because we will know that God's dealing with us spiritually. No? Hallelujah. Okay. 1 John 1:9. Ito maganda ito. 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, kasi tayo talaga, ako man, mahina pa. Hindi pa ako perpekto. Nagkakasala pa. Sabi dito, 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Matuwid ang ating Diyos. Ang response lang naman natin ay parating balik nadapa o nagkamali. Balik, bangon. Bangon sa holiness. Punta kay Lord. Lord, sorry ha. Sa gabay ng Banal na Espiritu, o Holy Spirit, tulungan mo ako mapagtagumpayan ko ito. Ba't ba ito hindi ko malampasan? Parating pag may imbitasyon ng garni, agad ako ay gustong-gusto ko. Tulungan mo ako, Holy Spirit. Total, sumasa akin ka. He is an able God. Ephesians 3:20. May Holy Spirit ka. Kaya mo yan. Okay. Sabi dito sa so kung nagkakasala, ating ipagtapat sa Panginoon. At ito ang ganda. 1 John 2:1 and 2. Mga anak, napakaganda. Ang sarap ng biyaya ng Diyos. Mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, I want your obedience, sabi ni Lord. Ito ang dapat niyong gawin. Ito ang aking panuntunan. Okay? Isinusulat ko ang mga panuntunan. So parang ngayon, just to paraphrase. Ibibigay ko ito upang hindi kayo magkasala. No? Upang huwag magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Talagang lakad tayo. Kala mo, nakakasala pa rin Humingi ng tawad. Talagang ganyan nangyayari yan Nasa lupa pa tayo ang ating paa ay hindi pa kawang sa lupa Talagang nagkakamali. 1 John 1:9. At ito pa ang maganda dito, sabi dito. Mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. No? Ngunit kung may magkasala man, may tagapagmagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran sa ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Hallelujah. Mayroon tayong tinatawag din sa English maganda. Kung magkasala ka, you have an advocate to the Father o attorney, o pag-advocate means attorney, mayroon kang tagapagtanggol. You have a lawyer before the Lord to defend you. And that is the Lord Jesus Christ who is holy and righteous. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Iyon. Kaya wala na palang kondemnasyon. Kung minsan nagkasala ka,
ang resulta noon, magiging humble ka. Di ba? Meron lang, of course, pag nagkasala ka, meron discipline, of course, consequence, di ba? Consequence of sin. Di ba? Pero, ang galing, talagang once and for all, Jesus Christ died at the cross for us. We are sinners just forgiven by God. At parating ang pagkapatawad ng Diyos ay hindi nawawala. At siya ang ating tagapagtanggol. Kaya ilalagay ka ng ilalagay sa kabanalan. Why? We have 1 John 1:9, you are confessing your sin to the Lord, and He is rightful and just to forgive you. Because He is our lawyer. May ginawa niya para sa atin. Yun ang defense niya. Purihin ng Diyos. Okay. 1 John 1. Letter C. Ibinilang tayo ng Diyos na pamilya. Kapamilya na tayo. Hebreo 2:11-12. We belong to a God's family. Yung malaking, mayroong tinatawag na universal body of believers or church. Universal body of church. Tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. At napakarami natin. Hindi lamang taga-blessing. No? Maging ating pinsan, maging Catholic, naniniwala kay Kristo, ang kaligtasan na sa kanila din. No, mayroong taong nagagalit sa mga Katoliko. Huwag tayo gayon. We are a church of no boundaries. Lahat ng tao ay may karapatang maligtas. No? Basta't tumanggap, naniwala na si Kristo ay may tinapos na gawa para sa ating lahat. Na we are not working for our salvation. He worked our salvation for us. What we got to do is exercise. Gamitin natin ang kaligtasang ibinigay sa atin. I-rehearse natin. No? Gamitin natin. Okay. Asa na ba tayo? Okay, dito. Hebreo 2:11-12. Ibinilang tayo sa pamilya niya. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya ring nating ama. Kaya hindi niya ikinahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang ama. Ipinapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Family, panganay natin si Jesus Christ. In this text, inihahalin tulad, bagamat siya ay Lord and Savior natin, gayon ang kababaan ng kanyang relasyon na inaakong kaibigan niya tayo. Can you say amen? I have experienced this. At ito ay narinig na ng marami. No? Narinig na ito ng marami. Nung ako ho ay nasa Maynila noon sa BF Homes, sa Pillam Life, sa Pillam Life Hall, doon sa Paranaque. Sa isang maliit na community ho ay kami dumalo. At ako nasa unahan. At I was then in the breach of bankruptcy. So when the Lord instructed me to kneel down, lumod ako. At nung sabihin nga kayo mag-prostrate o dumapa ako. Ayun ko, ang lakas ng prompting ng Holy Spirit eh. At alam niyo, maraming problema, umiiyak ako. At si Jesus Christ, I have seen Him in human form. Nagpakita sa akin si Jesus Christ. And He told me, arise, you are my friend. At pagkatapos noon, tumayo ako. At nadanasan ko hong sumayaw sa Panginoon. Para siguro akong si David, hibang. Sumayaw ko sa Panginoon. At ang lahat kong problema, ibinigay ko sa Kanya. No? I have traded everything. My problem, my sorrows, my pain. Hindi ko kayang, Kaya pagdating ko ho dito sa Tagaytay, hinanap ko ang mga pinagkakautangan ko na hindi ko kayang bayaran. At kinuusap ko sila, maging financing companies. At alam ninyo, ang propose nila sa akin, hahantayin kung kailan ako magkapera. Kaya sabi ko, tulungan niya, nagbibinta ako ng mga properties ko. Babayaran ko kayo. Pero
pumayag sila na wala ng interest. Written off ang lahat ng interest. And even the PDAC have written off 33 million of my outstanding debt na 44 million. Kaya naging 11 million lang yon. They have written off 33 million. Yan ho ang ginagawa ng ating kaibigan. Don't you know that he is a friend that stays closer than a brother? And he is the Lord Jesus Christ. Kaya po. Kaya ho ako narito sa inyong harapan naglilingkod. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako. Ito ho ang dahilan. That was the birth of the church. It's out of naranasan ko ho ang pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Kaya Jesus' death on the cross won a great victory for us. Tagumpay ho. Freedom from Satan's power. Ito ho ang mga victory natin. Freedom, that is freedom from Satan's power. Freedom from past sins. Kung nakaraan mong kasalanan, kapangyarihan ng Satanas, wala na sa iyo. Kaya ho, hindi ka natakot sa multo. Dati ako'y takot. Pero tingnan mo, mayroong authority nga pala ako. Mas mataas ako dito ah. Kasi alam niyo yung mga familiar spirits, talaga soldiers of darkness. Meron ho talaga niyan. Biblical ho yan eh. No? Pero sila takot pag dumaan ka. Kaya nagtataka ho ako talaga eh. May mga tauhan ako nahatakot doon sa aming doon. Kasi dati ho, kung ba't nabili ko ng 240,000 lamang yung building doon ng elementary, may lumalabas daw doon. Nagkasakit isang anak ng binilhan ko, kaya siya umalis diyan. Pero nung kami bumili noon, minsan may bisita kami, nakakakita raw. Pero hanggang sa nawala na nung kami ang tumira. Why? Because God is with us. Who can be against us? Yun lang naman eh. Know the word of God. Who can be against us? God has delegated you power and authority. May power, pero wala silang authority ang kaaway natin. But God has given us, in the name of Jesus, He has given us to use the name of Jesus that is above all names. Makapangyarihan. In Jesus' name. Be God. Hallelujah. Okay. Freedom from Satan's power, your past sins, old self, nadidinay na natin. Nakikil na natin. Yung para bang napapatay na natin ang nasa ng ating laman. We can kill ourselves. Yung nasa ng ating laman, kaya nating patayin. Yung old self na pagtagumpayan ni Christ. No? Hallelujah. Freedom from sickness. Freedom from curse of the law. Tinapos na ang old covenant. Nasa biyaya na ho tayo ng Diyos. Tiyo, pag hindi ba biyaya, nagkasala. Tayo parati nagkakasala. Hindi na mawala ang pagiging anak. Oh? Ang iyong bang anak na nagkasala na wala nang relasyon sa kanya? Hindi. Yan ang maganda doon eh. We are free from the curse of the law. Dati ang hatol, law of sin and death. Pag ang anak mo in the old covenant, sa Leviticus, pag nagkasala ang iyong anak naging suwael, ipapapatay sa bato. Kaya tinag-prodigal, papatayin ho. Ngayon, hindi. Don't you know the story of the loving father? Yung suwael na anak, ang tawag doon. Alibughang anak. Di ba, sinalubong? In a picture of the new covenant. In ho ngayon ang ating panahon. A picture of loving father, nagkasala sinalubong. Dati, para hindi mabato, pinuntahan ng ama. Sinalubong ni Apos. No? Gayan ho. Ang ating panahon. Purihin ng Diyos. Okay. Freedom from judgment and everlasting death. Kaya ho, sabi doon sa Philippians 1:21, sabi ni San Pablo, to me to die is gain, and to live is Christ. Sapagkat ang kamatayan pag dumating sa anak ng Diyos, lumilipat lamang sa kalinga ng Diyos. To die is going home to the Father. Kaya walang kamatayan. Sabi sa John, I think in John 25. John 11:25. Kung naniniwala ka, wala ka ng kamatayan sapagkat lumilipat ka lang. At yun naman ang talagang pupuntahan natin. Una-una lamang yan. Di ba? Hindi ka natakot sa kamatayan.
Ay darating talaga yan eh. Oh. Di ba? Pag binasa yung Psalm 100, may kanya-kanya, pati bilang ng iyong buhok, alam. Alam ang nakatala sa iyong buhay. Kaya tayo nakaka-move on, di ba? Pag mayroong nangyayaring hindi natin inaasahan, because who can question God? Okay. Resulta, ikaw ay bago na. The old was gone. Because of the sacrificial death of Jesus Christ. Sa kanyang sakripisyong kamatayan sa krus, marami siyang ginawang tagumpay sa atin. Kaya tayo ngayon ay bago na. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Don't you know the song na, it's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. He lives, He's alive in me. Galatians 2:20. Yan po, hindi ako kinuha ang awiting yan. Doon po kinuha ang awiting yan. Namatay akong kasama ni Kristo. Okay. Nung si Kristo namatay sa krus, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Kasama ka, ikaw at ako, at maging si San Pablo. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ito po ang deliverance kung nangyayari sa kung ba't ho ako'y nakakaroon ng unti-unting pananagumpay. Unti-unti hanggang sa malaking pananagumpay sapagkat nare-recognize ko ang Word of God. Nilalakaran ko po ito. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. You denied yourself. Kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ho ang mga words to live by. Pagka parati na kanalaang ikaw ay nagsisimpi, parati kang may problema. So ang problema mo, problema ng Diyos. Naranasan na ba yung gayong higher faith? Wala akong pera, papayag ba ang Diyos na walang pera? No? Mayaman tayo. Temporarily, maaari wala tayong pera. Pero the truth of the matter, you are rich. Ay, ang ating Ama, may-ari na lahat ng bagay eh. At ang tagapamahala ng sandaigdigan, maging kalangitari, ang ating sinasambang Panginoon Jesucristo. So, kung siya ang ating panganay, at tayo anak ng Diyos, kung mayaman ang Diyos, at totoong mayaman, mayaman din tayo. Tayo we are heirs. Sa promise, kaya sabi ng Panginoon kay Abraham people of the world will be blessed through you. At kung tayo na kay Kristo, kasama tayo sa lipi ni Abraham. Galatians 3:29. Yan po ang buhay natin. You got to believe this, that is true. No? How to digest the word of God? Believe. It happens already. No? Hindi lang hope. Faith is a substance of the things you hope for. Calling things that are not as though they were. Wala pa sa iyo, inaangkin mo na. Sabi ko kay Melly noon, huwag ka nang bibili ng bigas na era para sa mahirap. Hindi tayo mahirap. Mayaman tayo because anak tayo ng Diyos. What you confess, you will possess. Hallelujah. Okay. Conclusion. On the cross, God dealt with your old life once for all. You are not trying to kill off your old life. Hindi mo na kinakailangang yung magpenitensya o nagkasala kay parusahan mo sarili mo. No? God has already done that on the cross. Yung kasalanan mo ay pinagbayaran na ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Manalig ka lamang. And our response lang natin ay mamuhay ng bago kay Kristo. Can you say amen? Romans 6:2-11. In closing po, ito po ang last verse natin. Aba, hindi maaari. Hindi na maaari na mamuhay. Magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Okay. Aba, hindi na maaari. Ang preceding verse po nito ay, tayo ba na nasa biyaya ay magkapatuloy pa sa pagkakasala? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala
dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Ay patay na, ilalagay mo pa ng swero. Huwag mo nang gawa ng swero si Satanas sa buhay mo. Yung ginagawa sa inyo ni Satanas na pinatay na ng ating Panginoon Kristo, huwag mo nalagyan ng swero. Put an stop to this. As you recognize this is sin, this is the work of the flesh, you put an stop to this. Hindi ba ninyo alam na noong binautismohan tayo kay Kristo Jesus, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya noong binautismohan tayo, kailan yun? Nung you received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Ano pong ibig sabihin dito? Para kung dudugtungan natin Romans 12:1. Sabi doon, namamanhik ako, 12:1 ito. I beseech you therefore, brethren. Namamanhik ako sa inyo mga kapatid. Alang-alang sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, magbago na tayo ng pag-iisip. Change the way you think. Sa gayon malaman natin ang magandang panukala ng ating Panginoon. How to change our mind? You can change your mindset or your thought life by applying the Word of God. Kasi ang isip natin, ang daming good reasoning. But in a given situation, may parating angkop na salita ng Diyos. Lalo ngayon, you can search the internet. What is the applicable Word of God for my problem like this? Di ba? Pero marami na. All facets of media are being used by God sa ating kapanahonan. Nais niyang maging madali tayo, na lalo tayong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat the eyes of the Lord is looking to and from, looking for someone He want to bless, to finance the gospel enterprise because the signs of time is coming. Amen. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po tayo'y mananalangin. Mapagmahal na Ama, salamat po sa iyong ipinagkaloob sa aming banal na piging na kung saan ay itinampok mo ang sakripisyo ng iyong anak na si Jesus na sa aming kapanahunan ngayon ay aming ipinagdiriwang. Salamat po sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, aming Ama. Kung kaya kami nasa kalagayan ng kalayaan sa ngayon. At ang kalayaan ito ay dala namin for all eternity. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. So, dadako tayo sa selebrasyon ng hapag. Buksan na po niyo yung communion elements. Hallelujah. So, inong celebrasyong ginagawa natin, ito ay tagubilin ng ating Panginoon. And nagsimula ho ito noon gaya na nabanggit ko nina, dumako sila nung gabing bago siya ipagkaloob sa tampalasan. That took place 4 days after his triumphant entry sa Jerusalem, doon mo sa upper room. Kumuha siya ng tinapay, tas po natin ang tangan natin tinapay. This is not just an ordinary bread. This symbolizes the body of the Lord Jesus Christ. Matapos itaas niya at ipagpasalamat sa Panginoon, kanyang pinagpirapiraso at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ito at kanin bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin.
ang pagtanggap po natin ng bread that symbolizes the lacerated body of the Lord Jesus Christ ay ito po ay pag-alaala sa kanyang ginawa. In the same way, he took up the cup at matapos ipagpasalamat, sinabing, itong aking, nagsimbolo ito na aking dugo na ibububo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Tanggapin niyo ito't inumin. Ito ang simula ng aking tipan sa inyo. Tanggapin po natin. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Papagpala po kayong lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Tunay nga na tapat ang Panginoon at salamat sa Panginoon at tayo po ay malalaya na, no? At sabi nga po, pinakamaganda po yung conclusion. Hindi na po tayo magpapatuloy dun sa mga dati nating ginagawang hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. At sabi nga ni Lord, magbago tayo ng ating pag-iisip. So, sama-sama tayong magtulungan. Ano? Mag-pray tayo bawat isa. Pag-pray po natin ang bawat isa. So, bilang pagpapatunay, nagaganapin po natin yan, ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib at sabihin po natin yung ating pagpapasya. No? Sabay-sabay po tayo sa bilang na 3, 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay po? Sige po, makakaupo na po tayo. Okay po, pakitignan muna po yung mga katabi nyo. Mayroon po ba tayong bagong kasama dyan? Okay. So, kung wala po, ay darako na po tayo sa ating mga announcements. Okay po. So, eto po, every Tuesday po, 4 p.m. hanggang 5:30, hanggang 6 po nangyayari to. Meron po tayong covenant meeting. So, inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Dito po ay lalo kayong lalalim para po sa salita ng Diyos. Ito po yung formation program for volunteers and workers. Everyone is invited. So join po kayo kung gusto nyo po pong maunawaan ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Okay po. Next po. Okay po, Sunday School for Kids. So every Sunday po, meron po tayong Sunday School para po sa mga bata. Nakikiusap po kami sa mga magulang. Kindly please, nakikiusap po kami. I-train po natin yung children natin na mag-join ng Sunday School kasi napakalaking bagay po ito na matutulungan sila sa tamang paglaki bilang isang anak ng Diyos. So join po kayo. Ages 3 hanggang 11 po. Okay po. Next po. So every Saturday po, ang time po ay 7 a.m. Meron po kaming weekly prayer and intercession. So join din po kayo. Hindi lang po natin ipapanalangin dito yung ating mga kahilingan, kundi maipapanalangin din po natin yung ating mga neighbor at gayon din po yung iba pa nating neighbor countries na nangangailangan po ng prayer. Kasi tunay nga po, alam po natin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. May gera, may mga sakit. So, join po kayo. Iba po talaga pag mayroon po tayong pagkakaisa at sama-samang pananalangin. Okay po. So, eto po, meron po tayong weekly youth fellowship. So, sa Zoom po ito. So, talaga pong sa biyaya ni Lord, ginamit po talaga ang internet para po talaga lalong mapahayag yung salita ng Diyos, lalo na po sa ating mga kabataan. Mga youth,
No excuse. Talagang makakadalo po kayo dito kasi alam ko naman mga youth ngayon, very techy. So join po kayo. Ito po ay nangyayari every 6 p.m. ng gabi. Mayroon pong mga code na ibibigay. Makikita po natin yan sa blessings page. So next po. Okay, every Sunday po, Sunday worship service. So morning po, katulad po ngayon, 9 a.m. po to 11 a.m. At mamayang gabi po, meron din po tayong 7 hanggang 8:30 p.m. So patuloy po nating encourage ang lahat na patuloy na dumalo ng Sunday worship. So nakakalakas po talaga pag sama-sama po tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen. So, home prayer meeting for every family. So, every day po, may nangyayari pong home prayer meeting. Meron na rin pong physical. At pwede rin naman po kung halimbawa po, may kaalaman na po tayo patungkol sa salita ng Diyos. Mayroon pong guide sa ating mga cellphone. Makikita rin po natin yan sa Blessing in the Word community page. Para po alam natin ang gagawin natin, kahit po walang worker or wala pong physical na from our church na pupunta, ay kaya pong i-handle din ng family ito. So patuloy po natin itong ganapin o gawin sa ating mga tahanan. Malaki po ang naitutulong nito. Nababago po nito ang maraming buhay. Hindi ko po alam kung ba't ako biglang giging emotional. Kasi itong prayer meeting po na to, hindi po naman kailangan na mayroong, minsan kasi gusto po natin mayroong galing dito sa church, pero katulad po ng narinig natin ngayong umaga, tayo po ay karapat-dapat na sa harapan ng Panginoon. At kaya nating itong gawin, kaya po talaga nating itong gawin, kasi ang Diyos po talaga ay gumagawa ng mga miracle kapag nag-try tayo. Minsan nakakatakot pero i-try po natin. Talaga pong ang banal na spiritu, sasamahan tayo at mangyayari po talaga yung higit pa sa inaasahan nyo sa inyong tahanan kapag hinakbangan nyo po ang salita ng Diyos. Amen? So eto po, kami po ay naghahanap ng mga musicians at iba pa pong talents para po sa ating worship team. So sa lahat po ng interesado, makipag-ugnayan lang po doon sa may registration area nung tayo pumasok dito kanina. At kung interesado po kayo, pakilista po yung name nyo doon. Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Amen. Okay, we are looking for volunteers who want to be part of our technical team. So, katulad po ngayon, thank you Lord. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin yung ating isang technical member ngayon. Thank you Lord. Ay, salamat Lord. Praise God. Hindi po sinasadya na nandyan ka. Maraming bagay po talaga na nangyayari ngayon sa buhay natin. Yakapin mo yung kapatid kasi talagang kalooban niya ni Lord at higit pa sa inaasahan mo ang kayang ibigay sa iyo ni Lord. So mga kapatid, mga youth, kung gusto nyo po, join the technical group. Talaga pong marami pong ginagawang pagpapala ang Diyos. Amen? So ngayon po, darako po tayo sa ating exhortation to give. Amen. Thank you, Lord. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Thank you, Jesus. May babasahin po muna ako dito sa word ni Lord sa Kawikaan 3, verses 9 and 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Etong word po na ito binigay sa akin ni Lord last year. December nung birthday ko. Simula last year po, ginagawa ko to. Yung pagbibigay ng unang ani. Kung magkano man po yung unang sales ko for the month of January, binibigay ko ng 100% sa Lord kasama gross.
Kasi ito yung binigay niya sa akin. At ito po ay buhay na buhay sa akin, sa pamilya ko. Simula po nung sumunod ako na gawin ko to, talaga pong, siguro naman po ay nakikita niyo kung paano i-bless ni Lord, hindi lang ako, kundi yung buong pamilya ko. At nagpupura ako at nagpapasalamat sa Lord dahil ang susi lang po talaga ay sumunod. Kung gusto niyo po ng pagpapala, hindi ito kailangan ng Panginoon, tayong mas nangangailangan. Pero sinusubukan tayo ng Lord kung tayo susunod. Pag nakita ni Lord na sumusunod tayo, hindi na tayo hihingi. Hindi pa tayo humihingi. Naka-ready na yung pambigay niya sa atin. At kung ang kailangan natin 100 lang, binibigay ni Lord 1,000, 10,000. Laging labis-labis. Hindi siya kailanman nagbigay ng eksakto. Kaya yun lang po talaga ang susi. Matuto po tayong sumunod. At yan po ay talagang buhay na buhay sa aking buong pamilya. Hindi lang po pinansyal. Emotional breakthrough, healing of relationship. Napakarami. Talagang kakaiba si Lord, nakaka-amaze siya. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at akin pong ipapanalangin. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, itinataas po namin sa iyo itong mga kaloob at handog ng aming mga kapatid, Panginoon. Alam ko, Lord, na hindi ikaw ang nangangailangan, kundi kami. At alam ko, Panginoon, na ang lahat ng ito ay babalik mo rin sa amin ng siksik-liblig. Alam ko, Panginoon, na gagamitin mo ito sa pagpapalaganap ng iyong salita. Mararating namin yung mga lugar na gusto mong marating namin. At alam ko, Lord, na gagamitin ito sa pagpapalaganap ng iyong salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa iyong walang hanggang pagpapalagay ibibigay sa amin para po kami ay magkaroon din ng pusong marunong sumunod at makapagbigay din kami sa iyo. And thank you, Lord, and I'm praise you, in the mighty name of Jesus Christ. Magbigay po tayo ng may kagala. Kayo po tayong lahat. All the places of man, I will never ever stand. For the kingdom of this world, I'll never give my heart away to shout my praise. I need His hand, devotion. My heart is silent, all devotion. For the struggle and blue light upon that tree. Only a God like you to be worthy of the faith. Oh, my good name, for the King of all kings, you are now my gifted, in my everything. Only a God like you to be worthy of the faith. Oh, my good name, you're the King of all kings, you are now my gifted, in my everything. You only my maker, my Father, my Savior, redeemer, restorer, rebuilder, restorer. To only a God like you, to I give my praise. Purihin ng Diyos. Sabi na salita ng Diyos ay ganito. Doon sa Ephesians 3:20, ang Diyos daw ay makagagawa ng higit pa. Kaya sa kapangyarihan sumasa inyo. Yung kapangyarihan sumasa inyo ay walang iba kundi si Jesus Christ. At ang siya ay nasa atin in the person of the Holy Spirit. Sabi ng Acts 1:8, by the time that we accepted the Lord Jesus Christ, kapag nagkataon sa Panginoon, give us power. Kaya sabi ng Ephesians 3:20, ganito, it is yung benediction. Sa Diyos na makagagawa ng higit pa. Kaya sa ating hinihingi, inaasam at gusto matanggap.
by the power of the Holy Spirit that is in you, He will do it. No? May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the friendship of the Holy Spirit be upon you all, and receive all the things that you want in your life. In Jesus' name, amen.